Umesbak ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio matapos ibunyag ang kanilang bank transaction sa impeachment hearing. Totoo po ba ito? At may umugong ding na isa po kayo sa papalitan daw. Paki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Hindi mali sige. Saldico, nasa na siya ngayon? Nakadetain ba siya? Nananatili pa rin ba siya sa Czech Republic? Kung siya ay nahuli, hanggang ngayon ba under custody pa rin siya ng Czech Republic? Pero ang lahat ng ito hindi kasi masagot ng Malacanang. Okay. So eto na Claire Castro, tatanggalin na nga ba ng palasyo dahil hirap na ipagtanggol ang kanyang amo? Naku po. Ito pa Sindikato, ginagamit ang Meralco. Aba, sino kaya ang nakikinabang sa dilihensya dito? Naku po, yan na naman tayo. Ito pa, asawa ni BP Sara, naubos na ang pasensya kaya kumilos na para harapin ang mga buhaya. Yan na. Okay, so, pag-uusapan po natin lahat ng yan. Maya-maya lang po, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dakungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Okay. Sige. Eto na magandang araw muna mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na may kinalaman sa ating bansa. At syempre, andito tayo para banatan ang mga salot at mga kawatan sa ating lipunan at syempre palakpakan ang mga personalidad at mga Pilipino na nagmamahal, tunay na nagmamahal sa ating bayan. Okay. Congratulations sa mga nagmamahal sa Pilipinas. At syempre, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Yan. Okay, kaya huwag magpapabudol, huwag magpapaloko sa mga monyo, huwag magpapalinlang sa mga jablo. Oo. Ang dami ng jablo, daming jablo sa bansang ito. At syempre, kumustahin din natin yung mga breadwinner ng Pilipinas. Pag sinabing breadwinner, ikaw ang bumubuhay sa iyong pamilya. Ikaw ang nagbibigay ng mga pangangailangan nila at ikaw po ang bumibili or nagbabayad sa mga pangangailangan at gastusin nila. Tayo mga Pilipino, tayo ay mga breadwinner. Abay, magsikap ho kayo. Sipagan nyo palalo. Marami tayong binubuhay sa bansang ito. Binubuhay natin ang mga tamad na Pilipino. At isa pa sa mga binubuhay natin ang mga kurap na politiko sa gobyerno. Ayan. Kumayod tayo para malaki ang kakaltasin sa tax natin para may maibulsa ang mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Kawawa yung mga driver, kawawa yung mga magsasaka, kawawa yung mga mangisda, lahat kawawa na. Pati ikaw na nagtatrabaho, lang hiya, kawawa ka rin. Kayod ka lang kayod, tapos yung pinaghihirapan mo, hindi mo alam, pinagbabayad ka pala nang hindi mo naman napakinabangan. Yung mga kababayan natin, nanghihingi ng magandang programa ng gobyerno para makakatulong sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang hanap buhay. Pero bibigyan ka ng ayuda. Tapos papipilahin ka, ayan, yung matanda, naipit na. Wala. Puro po ayuda ang ginagawa nila mula umpisa
Hanggang ngayon, ayuda. That's band-aid solution. Makatulong man yan, isang araw lang. Isang araw, babalik ulit sa kahirapan. Kaya kung patuloy na ganito, mga kababayan, ang sistema sa bansang ito, talagang walang mangyayari sa ating bansa. Sabi nga ni Senator Padilla, pagka hindi nagbago ang sistema, mangingibang bansa na lang siya. Pero sa akin naman, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa tayo na maayos ang bansang ito. Maghahanap lang tayo ng magaling at talagang may puso na mamumuno. So, tatalinuhan natin sa pagpili. Yan, okay? Hindi na tayo lalayo. Ayan na, nasa harapan nyo, yung magiging Pangulo. Di ba? At syempre, hanggang ngayon, mga buwakan ng ina, patuloy pa rin ang paninira nila sa ating magiging Pangulo. Di ba? So, wala ngayon, wala. Umaasa sila sa ayuda. Ang kailangan natin, solusyon sa pagtaas ng mga presyo, solusyon sa trabaho, solusyon sa kung anong problema na malapit sa sikmura ng mga gobyerno. Kasi wala puro ayuda. Mula umpisa, puro ayuda. Yung mga kababayan natin, hindi nila kailangan ng ayuda. Marami na nagsabi niyan Hindi namin kailangan ng ayuda. Ang kailangan namin magandang programa galing sa gobyerno. Paano sila magkakaroon ng solusyon sa problemang ito? Sila mismo nagkakagulo. Di ba? Yung magpinsan, nagbabanata na. Pati yung mga supporter, nagbabanata na rin. Di ba? Ang sarap manood, di ba? Sila naglalaglaga na. Wala pang ginagawa dyan yung mga supporter ni Sara. Hindi na natin kailangan yan kasi sila nagsi-self-destruct na. Alam mo kung sino makikinabang dito? Yung mga pinklawan. Kaya, tuwang-tuwa yung mga pinklawan ngayon kasi nagkakagulo si Marcos, nagkakagulo na si Romualdez, samantalang, sila, binabanatan si BP Sara. Si Romualdez, sira. Si Marcos, sira. Si BP Sara, sinisira. Ang makikinabang dito, yung mga pinklawan na nakaabang lang, na mabalik sa pwesto sa gobyerno. Ganon po ang nangyayari. Kasi bali-balita nga natin, itatanggalin na daw si Claire Castro. Kasi hirap na daw yung pagtanggol yung kanyang amo. Hindi raw siya pinapaniwalaan ng mga Pilipino, kaya ayon, nagdesisyon na ang palasyo na, nako po, pag-usapan natin mamaya yan. At kanina sa press briefing sa Malacanang, ibig na pag-usapan yung mga solusyon sa problema ng Pilipinas, ang pinag-uusapan, vocabulary. Pero yan ang mga loko-loko, di ba? Gusto nyo pala pag-aralan ng bokabularyo Tinuro na yan nung high school kayo. Itinuro na yan kahit elementary, yung vocabulary, grammar, itinuro na yan high school Pinag-aaralan, pinag-uusapan nyo pa rin yan sa Malacanang. Ayan ang mga to. So, yan, abangan natin mamaya yan. Kasi si Claire Castro, mga kababayan, hirap na kanina, nagkautal-utal na. Kasi hindi na niya malaman kung paano niya ipagtatanggol yung amo niya. Yung singit nga niya, sigurado basang-basa na habang tinatanong siya. At syempre, si Mans Castro, yung asawa ni VP Sara Duterte, ayan, pumalag na. Kaya ngayon, nag-aatungal na naman yung mga tagapagtanggol ng mga komunista.
Okay, so tactic daw ito ng mga Duterte. Tarantado, kayo gumawa niyan, tactic ng Duterte. Diba? Kung ano-ano pinagsasabi nyo diyan sa hearing kuno ninyo, diyan sa Kongreso, tapos pag binalikan kayo, nagpapaawa kayo. Kung ano-ano kasinungalingan ang pinagsasabi nyo, tapos kapag binalikan kayo, umaaray kayo. Ano yan? Okay. Pag-uusapan po lahat natin yan, ha? Siyempre, bago po tayo, nagsimula, hindi pa ba tayo nagsisimula? Okay? Pero, paalala ko lang na huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel, ha? At siyempre, mag-follow sa ating FB page. Huwag din kakalimutan na mag-share at mag-comment at siyempre, mag-like sa ating mga video na ina-upload. Yan. Okay? Siyempre, ito na, nakita nyo ba yung mga post natin? Post natin dyan sa Facebook na yung mga supporter ni Tamba at supporter ni Marcos naglalabo-labo na. So, hindi tayo nagkamali. Noon pa, sinasabi na natin yan. Napaldo talaga. Sinabi natin na may mga bayarang vloggers at yung iba hindi naniniwala. Tandaan natin kapag pera ang usapan sa bandang huli, maglalaglagan yung mga yan. Kasi magkakanya-kanya mga pasikat yan doon sa mga amo nila na nagbabayad sa kanila. Tingnan nyo, naglalaglagan na sila ngayon. Nandyan sa Facebook account natin, Facebook page natin, naka-upload dyan. Matindi pala. Sana all. Oo. May 300,000 pesos, 250,000 pesos at 200,000 pesos a month ang bayad sa isang vlogger. Oo. Depende pala, no? Depende pala. Pag malakas at malaking vlogger ka, malaking halaga. Pero pag pipitsugin ka, ay barya-barya. Sabi na. Yan. Okay, sige. Ito, umpisa na natin. Unang arangkada, si Mans Castro, pumalag na. At dahil nadamay na po ang kanilang pamilya, yung kaligtasan ng kanilang mga anak, at yung future dito, pati baka mamaya magkaroon ng problema mentally, at dito, kahit physically, mabubuli. Yung mga anak ni BP Sara Duterte dahil sa pinaggagawa ng mga hayop na ito dyan sa Kongreso, na alam naman natin na mga bayad ang mga pukin ng inang yan. Diba? Noon pa man, sinasabi na natin na may mali-maleta at may abot talaga para pumirma ka nga. Diba? Itong gobyerno ni Marcos Jr., kasama yung pinsan niya, nakaaway na niya. Diba? Ang alam nito mga huliputang ito, yung bayaran ng hustisya. Babayaran ka para manahimik ka, magbabayad ng mga vloggers at mga propagandista para ipagtanggol sila. Katulad ng ginawa nila kay BP Sara, na mga putang lang yan, mga bayad yan. So mga tiwawa na kongresista, eto, naubusan na nga ng pasensya, bumwelta na ang asawa ni BP Sara. So akala nila gaganyan-ganyan lang si Mans Carpio, di ba? Mabait naman talaga yan kung sa mabait. Pero kung idadamay mo na ang pamilya, putya padre di pamilya yan di ba? Hindi niya pababayaan ang kanyang asawa, lalo na ang kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Ito. Pero di ba, astig yun. Kahit sa picture, astig na astig si BP, astig din yung kanyang asawa. Pero pag nakikita mo yung ibang politiko, no, pag nasa picture, parang tingin mo, parang nagbumukhang buhaya Di ba? Pero itong si BP Sara, kahit pinagmumukha nila na kung ano-ano, kahit ini-edit ang mukha, maganda pa rin. Samantalang, yung mga nandyan na kongresista at galit kay BP Sara, kung kahit anong retoke, kahit anong pagpapagandang ng mukha nila, suangit pa rin ng mga bruhilda. Ito. Mans Carpio, banatan mo. Ayun na.
Press back ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Scarpio matapos ibunyag ang kanilang bank transaction sa impeachment hearing. At para sa detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang ginagawang hakbang ng mister ni VP Sara? Hindi sa mga oras na ito ay naghahain ng criminal complaint ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Scarpio dito sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng Kamara. Kabilang sa mga irereklamo sina BSP Governor Elio Remolano Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresistang sina Jervil Luis Troc, Percy Sendanya, Shell Jokno at Laila De Lima. Nagasaad sa reklamo na nagpunsabahan umano sila upang ilabas ang confidential bank records na protektado ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Irereklamo rin ang umano'y pag-leak ng AMLAC at House Committee on Justice ng iba't ibang pribadong record ng transaksyon, kabilang ang insurance, time deposits, investments at utility payments. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, iginit ang legal counsel ni Carpio na malinaw na may paglabag dahil private individual daw ang kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kanya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLAC. Kasi ang ginawa naman ng AMLAC dyan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung sinasummary nila? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niyan, siyempre premature para mag-comment si Atty. Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. So pinapalabas nila, saan napunta yung pera? So pero ito mapunta tayo sa usaping legalidad mga kababayan. Bawal na bawal po sa batas ng Pilipinas. Dahil nalalagay po sa alanganin yung buhay, yung pamilya ni VP Sara Duterte. Hindi naman ito kay VP Sara Duterte lang. Diba? Kaya nga mayroong mga batas na bawal na bawal. Bawal na bawal ipakita ang mga personal, lalo-lalo na yung bank account mo. Dahil dyan nakasalalay ang kinabukasan ng pamilya mo. Si VP Sara Duterte, government employee, government worker, 'di ba? Pero ang problema, yung asawa niya hindi. Yung mga anak niya hindi. Kaya ngayon, hindi na po magkaugaga yung mga kalaban nila, yung mga naninira sa kanila dahil alam nila na may nilabag sila sa batas ng Pilipinas. Of course, magpapaliwanag sila na wala kaming nilabag sa batas, sasabihin nila yan. Wala kaming ganito, ganyan. Magmamaang-maangan sila. Pero sa totoo lang, meron talaga silang nilabag na batas. Akala kasi nila, hindi papalag yung asawa ni VP Sara. Ayun, nagkamali ngayon sila. Lalaban yan ng kahit sa anong bagay, kahit sa anong laban, hindi kayo niyan aatrasan. 'Di ba? Hindi uubra eh. Hindi kayo uubra. Mga abogado 'yan. Mga abogado 'yan. Kaya ngayon, ipipilit ng mga kalaban ng mga Duterte o mga galit sa mga Duterte itong akusasyon nila. Kasi nakikita nyo naman yung traction sa media, 'di ba? Mayroong mga naniniwala na mga tatanga-tanga, pero majority ng mga Pilipino hindi na naniniwala. Sino ba maniniwala kay Trillanes? Sino ba maniniwala kay Luis? May utang kaya kay VP Sara? Sino maniniwala dito sa AMLAC, director na ito, na walong araw pa lang, nasa pwesto? Sino maniniwala kay De Lima, na nagki-careless whisper sa loob ng kulungan? Sino maniniwala kay Jokno, na ilang beses na ngayon tumatakbo, hindi naman nananalo? Kasi, dilawang-dilawan ang mga galawan nito. Tingnan mo nga yung ngipin niya, dilaw na rin. At lalong-lalo na, yung pangiwi-ngiwi na sisindan niya. Wala, galit na galit yan kay VP Sara, of course. Dahil naubos yung mga kasama ng mga komunista. Naging corn beef. Di ba? So ito, mga kababayan, wala naman silang pakialam. Sabi nila, human rights, sa mga putang ina. Pagka mga adik ang napapatay, pagka mga komunista ang napapatay, ang iingay nila. Pag may napapatay na sundalo, tahimik sila. Pag may nabibiktima, yung mga drogista, tahimik sila. Puta na, pagka may namamatay ng mga kriminal, komunista, ang iingay nila. Tingnan yung balita ngayon, yung tungkol kay Alaysa, na pinagtatanggol pa nila, may daladalang armas, tapos
ang sabi na, researcher. Researcher. O tapos, anong gagawin? Magre-research ka, ba't may dala-dala kang armas? Ha? Tapos tingnan nyo ngayon sa media, sa social media, kung sino ang maiingay. Alam nyo na kung ano leaning nila. Alam nyo na may kinalaman sila at may connection sila doon sa mga komunista. Kaya wala hindi mananalo to. Sabi ko nga sa inyo ang purpose nila dyan, sirain si VP Sara Duterte. Bonus na lang kung may impeach nila. Paano nila may impeach? Wala nga silang ebidensya. Tapos si Trillanes, tuwan-tuwa naman. Putang ina, tatakbo palang presidente. Wow, go! Nagpaparamdam si Trillanes. Tatakbo daw siyang presidente. Wow, good job Sige, tuloy mo yan, iho. Sige, dako naman tayo dito sa iba pang mga propagandista. Ang pambansang sinungaling ng Pilipinas na walang iba kundi si Auntie Castro mo. At itong si Auntie Castro mo, hirap na po na ipagtanggol ang kanyang amo. Hirap na po siya. Hirap na sagutin ang mga kasinungkalingan ng kanyang amo. Nagkakanda utal-utal na dahil hindi na mailusot ang ka-fake news sa kasinungalingan ni Marcos Jr. Panoorin po natin. The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Hindi mali sige. Kung baga sa sabong, nakilikili na pero tumutuka pa pumapalag pa di ba? So, wala na Auntie Claire. Booking na kayo Hindi na mababago yung tumatak sa utak ng mga tao na walang hanggang sinungaling talaga kayo. Umpisa hanggang sa walang hanggan, sinungaling kayo. Di ba? Iba daw ang kahulugan ng nahuli sa inaresto. Okay. Tingnan po natin, sa diksyonaryo kung totoo sinasabi nitong laputan na ito. So, nasa screen po ang mga salita, ang kahulugan ng salitang nahuli, hinuli, dinakip. Okay. So, gusto lang naman nilang pag-usapan na yung salita, mga vocabulary at word meaning, di ba? Di pag-usapan na din natin. Imbis na sana makabuluhang bagay pinag-uusapan nila dahil sinungaling itong mag-amo, pinag-uusapan pa natin itong pukin ng word meaning na ito. Ayop. Ayan. So, marami daw kasing kahulugan at maraming konteksto ang salitang hinuli or nahuli. Okay. So, number 1, nasa screen ninyo. Ang tanong kasi dito, ano ang iba pang kahulugan ng salitang hinuli or nahuli? Ang sagot, ito, ang mga salitang hinuli or nahuli ay may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng mga pangungusap. Kadalasan itong tumutukoy sa pagdakip, ngunit maaari itong mga hulugan ng pagiging huli sa oras. Narito ang iba-ibang kahulugan at kasing kahulugan. Number 1, hinuli. Ano yung mga kasing kahulugan niya? Dinakip, inaresto. Walang hiya, tracker.
Para tayo nag-aaral ng elementary, ang hinuli, dinakip o inaresto. Ito ay tumutukoy sa aksyon na paghuli sa isang tao, hayop o bagay. Di ba? Eto. Sa pag sa tao, sa pagsayop muna, hayop, dakpin na hulihin natin yung manok kasi nakawala. Hulihin natin yung kalabaw kasi nakawala, yun ang huli. Hinuli. Dakpin natin, dakpin natin yung ibon kasi lumilipad-lipad siya. Dakpin natin ang lamok kasi kinakagat tayo ng kinakagat. Ganun. Ang konteksto kasi na pinag-uusapan natin dito ay may kaso si Saldico. So ano ang nararapat na meaning sa paghuli o nahuli o dinakip? Ang pinakatugma na salita doon ay inaresto. Hindi naman hayop si Saldico. Animal, demonyo, pero hindi siya hayop. Tao siya. So inaresto dahil may kaso. Yun ang tugmang-tugma na word na dapat pagbasihan kung ang pinag-uusapan natin dito ay si Saldico. Number 2. Nahuli. Nahuli. Okay, nahuli. Ito ay tumutukoy sa oras na pagkakasunod-sunod. Halimbawa, na late ka, nahuli, isa rin yun sa meaning. So, hindi naman natin po pwede na iugnay yung kay Saldico. Di ba? Nahuli, natuklasan, nalaman. Halimbawa, bagay naman. Nahuli ko yung mga text ng aking asawa, may kinakalantari siyang iba sa cellphone. Yun naman ang konteksto. Depende kung ano tinutukoy mo. Kung tao ay hayop o isang bagay. So, anti-clear. Ano na? Saan na? Lulusot pa eh. So, tingin ko, malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw, ang paliwanag dyan, sinungaling talaga si Claire Castro. Di ba? Kahit i-translate mo pa sa anong salita, sa Portuguese, sa Amerikano, o kahit anong lingwahe, isa lang kahulugan yan. Huwag mo kaming ginagago, ante. Huwag mo kaming ginagago. Kahit sa PCO website nga ginamit nyo pa mismo yung salitang inaresto. Pero napahiya kayo, binuran nyo. Di ba? Ginagawa nyo naman bobo mga Pilipino. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines as soon as possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Saldico were restrained to a certain extent. Nagpapaliwanag pa, hirap na hirap na. Paulit-ulit na lang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo pinagpapawisan na singit niyan ni Claire Castro. Kahit i-BP nyo yan, habang nagpapaliwanag siya, i-BP nyo, mataas blood pressure niyan. Kasi pressure na nga paano yan? Sabi niya, nasa kustodiya ng Czech Republic. So, ibig sabihin, na-aresto. Tangina. Na-aresto, inaresto, nahuli. Pare-parehas lang yon. Ang importante, napatunayan natin sa sambayan ng Pilipino na sinungaling talaga kayong mag-amo. Kung nasa kustodiya ng Czech Republic, ano tong sinasabi ng NBI? Sabi ng NBI tuloy, ng Department of Justice, hindi tiyak ang kinaroroonan kung nakakulong si Sally. Diba? Kung kontrolado or restrained si Saldico, ibig sabihin,
nasa kustodiya siya ng ZEC authorities, bakit di alam ng DOJ kung nasa... Walang iya ka talaga, Claire Castro. Pinagluloko mo talaga mga tao, ano? Oh, tuloy. Sige, tuloy. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo, at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salita. Puta. Yun ang pag-translate, ang kanilang pag-translate. So, ibig sabihin, nilaglag niya dito yung PCO. Oh. Mga bobo pala talaga yung nasa PCO. Kasi, wala, hindi kayo marunong eh. Gumamit ng mga words eh. Di ba? So, sinisisi kayo ngayon ni Claire Castro. Nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. Putang ina. Nakakahiya ito, mga babayan. So, sabi ko nga, imbis na mahalagang bagay ang pag-uusapan diyan sa press briefing sa Malacanang, pinag-uusapan yung mga meaning ng words. Oh. Yung mga pinag-uusapan, yung mga meaning ng salita na pinag-aralan na yan, nung elementarya pa tayo. Oh. Oh, so para tuloy sila ngayon nasa row 4, para silang nasa row 4 at pinagtatalunan kung ano yung meaning ng mga salita. Kaya grade 1 alam 'yan. Ito ba, playing safe si Claire Castro. Sinisi niya yung PCO. Sinisisi mo yung mga kasama mo? 'Di ba? Saan ba nagtatrabaho ang lafont ng ito? Di ba using ito sa PCO? O, bakit mo nilalagay yung PCO? Oh. Di ba? Basta lang, basta mailigtas ang sarili. Pati kakampi, ilalaglag mo pati kakampi mo. Mailigtas mo lang ang sarili mo at yung amo. Di ba? Ganon kakupal. Di ba? Wala kang maasahan dyan. Kahit kung halimbawa dumating sa punto na kayo na nandyan sa PCO, pag nagkagipitan, kayo, ilalaglag dyan ni Claire Castro. Biruin mo, siya tagapagsalita ninyo, tapos ilalaglag kayo. Kawawa. Oh. So, Yusek, we can guarantee the public that lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable, at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino nilagay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya huwag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Seklas naman po. Tayo na naman tayo. Ano naman itong mga press corps na to? Naniniwala ba kayo sinasabi ni Claire Castro? Para bagang yung mga tanong nila parang litong-lito sila. Oh, totoo ba sinasabi ni Pangulo? Totoo ba sinasabi ni Claire Castro? Walang hiya kayo. Kitang-kita niyo na kasinungalingan. Tapos nag-iisip pa kayo kung mali ito, kung siya sinungalingan ito o totoo. Diyos niyo. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Ko's current whereabouts. In the event that Mr. Ko has indeed escaped or no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Ayun.
So, ayaw talaga umamin. No? Basta, tama, walang mali ang ginawa ng Pangulo. Woo! Ayan na. Umiiwas na si Saldi. Si Saldi ko tuloy. Si Claire Castro. Kulang na lang, sabihan niya yung mga, yung press corps, na change topic na tayo. Di ba? Basa-basa na yung singit ko eh. So, ito ang resulta, ito ang resulta ng kasinungalingan at kahambugan ng amo mo, Claire Castro. Di ba? Bida-bida eh. Bida-bida eh. Oh. Di ba? Kunyari nagtatrabaho, papaano, anong tinatrabaho nyo? Papaano masusugpo ang korupsyon kung kayo-kayo rin lang na magsasabuatan dyan, na sinabi ni Martin Romualdez, di ba? oh. Ano pa sasabihin? Ni Secretary Vida, ito na nga yung sinabi, oh. Hindi tiyak ang kinaroroonan, kinaroroonan ni Saldico. DOJ na nagsabi niyan eh. Oh. Di ba? Ayan, oh. Follow-up question. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay, iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na-aresto. Kung may pagkakaiba ba na terminong lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Saldico po ay nakuha nila o nakuha yung kustodiya. Before Hindi na hindi na niya sinasabi yung nahuli, hindi na niya sinasabi yung aresto. lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Ayan na, Muli, ayan na. hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang naisama po niya ay malaman kung anong estado ni Saldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Saldico dito sa Pilipinas. Saldo ko. So, ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida, or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin natin igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Ano sabi? Ayan na, So, hirap na hirap na. parang gusto nang lumubog diyan sa kinatatayuan niya. So, mag-change topic na kayo. Namumutla na sa kahihiyan yung auntie nyo. Parang gusto niya sabihin, parang gusto niya sabihin na, huwag niyo na akong tanungin para dyan. Parang awa niyo, na hirap na ako. So, yan ang problema. Wala silang maipakita na picture. Wala silang maipakita na kahit anong video na katunayan na huli, na aresto, or na-stop si Saldico. Sabihin na natin na-stop. Nasaan ang ebidensya nila? At dahil dyan, tatanggalin na nga ba si Claire Castro? Eto, panoorin natin, mga kababayan, no? May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Maki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. Abangan daw nyo ang susunod na kabanata. He is working at the pleasure of the President. Para hindi pleasure, at the pressure of the President. Kasi pressured ka na eh, di ba? Kunyari, she was trying to compose herself, pero hiyang-hiya na sa sarili niya. Di ba? Naku wag na wag niyong aalisin si Claire Castro.
Isa na lang siya sa mga payaso na natitira sa gobyernong ito. Maraming payaso, pero gustong-gusto namin napapanood si Claire Castro dahil nakikita namin sa mga comment section, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Ha? Sinasabihan siya sinungaling, minumura siya, kinakurs pa nga siya eh. Oh. So, wag niyong tatanggalin, ha? Wag niyong tatanggalin si Claire Castro dahil yan na nga lang, siya na nga lang nagpapasaya sa mga Pilipino eh. Oo. 'Di ba? Wag niyo siyang pakakawalan kahit araw-araw na siya nagmumukhang tanga, ha? Relax lang kayo. Wag niyo tatanggalin 'yan. Kawawa naman. Oo. Pagkatapos yung pakinabangan, pagkatapos yung gawing aso na kahol ng kahol araw-araw, aw, 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 tapos tatanggalin. Wag naman. Oo. Oo. 'Di ba? Kung kayo tatanungin, ha? Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ni Claire Castro? Ha? I-comment nyo nga. I-comment nyo dyan sa comment section kung naniniwala kayo dyan sa ginagawa nila tayong tanga eh. Kasi itong mga Malacanang press corps, itong mga reporter, ha? Parang naniniwala sila eh. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Nanindigan ng palasyo na hindi fake news at hindi rin daw premature yung ginawang pag-aanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga doon sa pagkakahuli sa pugante at dating ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, totoo naman daw na nahuli si Zaldico nung inanunsyo ito ni PBBM noong April. Totoong nahuli pero hindi na-aresto ha. Nahuli lang. April 16. Pero iniiwasan nga raw nila yung paggamit ng salitang aresto. Kaya daw binago nila ito. Kapag daw kasi nahuli, ibig sabihin, pwede daw na-hold o kaya ay na-stop, na-prevent. Dito sa Pilipinas, pwede kasi nating sabihin daw na aresto, parang nahuli. Pero bilang paggalang na rin daw doon sa nais ng Czech Republic nang malaman nila na hindi raw nila ginagamit ang terminong aresto, ay itinama na rin daw o binago na rin daw ng PCO yung termino. Although, ang clarification ni Yuse Castro kahit kailan, hindi raw ginamit ni PBBM yung salitang aresto at kahit daw si Yuse Castro herself, hindi rin daw ginamit yung term na aresto. Pero kung matatandaan natin, dun sa press release ng Presidential Communications Office posted last April 16, ginamit nila mismo yung termino na arrested. So, after roughly around 1 week, binago nila yung term, tinanggal na nila yung termino na arrested dahil hindi nga raw yung ginagamit sa Czech Republic. Pero syempre, nangihingi tayo ng update. Ano nang nangyari kay Zaldico? Nasaan na siya ngayon? Nakadetain ba siya? Nananatili pa rin ba siya sa Czech Republic? Kung siya ay nahuli, hanggang ngayon ba under custody pa rin siya ng Czech Republic? Pero ang lahat ng ito hindi kasi masagot ng Malacanang. Ang sabi ni Yuse Castro, tanging si Justice Secretary Frederick Vida lamang daw ang may authority to discuss these issues at magbigay ng impormasyon tungkol sa update kay Zaldico. So aantabayan na natin kung ano ang sasabihin ng DOJ tungkol dito. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Harili. Magandang araw. Walang hiya. Ingat na ingat sa pagsasalita no. Baka matanggal baka mapagalitan kayo no. Di ba? So naniniwala ba kay Claire Castro itong mga nasa press corps, itong mga reporter diyan? Kung naniniwala kayo sa kay Claire Castro, itigil niyo yung ginagawa niyo. Sayang yung mga pinag-aralan ninyo. Ano pa? Mga pinag-aralan niyo, Mascom? Ano pa ba? Kung naniniwala kayo sa isang Claire Castro, sinasayang niyo yung panahon na nag-aral kayo dahil kitang-kita niyo nagsisinungaling ang hayop na to. Pero naniniwala kayo, hindi niyo pa rin ma-recognize, hindi niyo pa rin ma-discern na nagsisinungaling si Claire Castro. Ano ba talaga? Tigilan nyo na yung ginagawa nyo. Kasi, kung ganyan ang ganyan, wala naman pala kayo na ibabalitang tama sa mga tao, sa mga Pilipino. Ano pang purpose na nandyan kayo? Kung sunod-sunuran kayo sa mga amo ninyo na ito'y sulat nyo, ito ganyan-ganyan nyo, kaya umalis na kayo dyan. Di ba? So, Kawawa sa inyo mga Pilipino. Walang nakukuha na matinong sagot sa inyo. Pinagtatakpan nyo pa si Claire Castro. Kitang-kita nyo naman na kahit sa angulo nyo tingnan, nagsisinungaling yan.
Ang sabi nga nila, ang sinungaling ay kapatid ng pagnanakaw. O, pag-usapan ulit naman natin. Next topic. Ha? Yung pagnanakaw na dinadaan sa Meralco. Ito nakakabahala po ito, mga kababayan, ha? Dahil hindi natin alam. Binubuhay pala natin yung mga tamad. At binubuhay din natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kawawa po tayo dito. Nagtatrabaho ka, kakaltasan ka ng tax, tuwing sumusweldo. Isa po sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon, ang kontrobersya sa Meralco na ipinapasa sa mga consumers. Tayo po ay nagbabayad sa programa na dapat ginagastos ng gobyerno. Tayo po ang pinapaako ng gasto. So ito daw po ay programa ng gobyerno. Linaw po ng Manila Electric Company o Meralco ang kumakalat na mapahayag online kaugnay nga po dito sa umunay dagdag sigil sa mga bayarin sa kuryente at igiliit lamang ito ay mga government-mandated pass-through charges at hindi kita ng kumpanya. Ayon kay Meralco Vice President Zol Zaldarriaga, ang mga naturang singil ay koleksyon lamang na iniaabot sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at energy funds alinsunod sa batas. Kabilang dito ang mga cross-subsidies tulad ng senior citizens discount, lifeline rate para sa 4-piece beneficiaries, feed-in tariff allowance at green energy auction allowance. Ipinaliwanag ng kumpanya na ang lifeline rate ay tinakda sa ilalim po ng Republic Act No. 1152 at Republic Act No. 9136 upang mabigyan ng tulong ang mga consumer na nasa ilalim po ng poverty line. Sa klaw ng benepisyo ito, ang mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries at iba pang marginalized end users na pasok sa poverty threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority. Binigyan diin ng Meralco na malinaw na nakadetalye sa bill ang lahat po ng charges at ang ito ay pinatutupad sa lahat ng distribution utilities at electric cooperatives sa bansa. Yan. So yan po mga kababayan ha. Paldong-paldo. Inan nyo, parang nangyayari, kinakaltasan tayo na nang walang pahintulot. Kinuha yung pera mo nang walang pasabi. 'Di ba? Dinaan lang, ginawa lang legal. Parang sila na po yung nagdidesisyon sa pera na pinaghihirapan mo. 'Di ba? Parang snatcher po ang nangyayari. Parang snatching. Ini-snatchan tayo ng legal. Kasi pinapadaan sa bill ng Meralco. So mayroong mga batas daw po pala na nag-uutos na gawin po ito. 'Di ba? Pero paano natin maiintindihan 'yan? Hindi naman tayo kinulsuta. Hindi naman tayo tinanong na okay lang ba sa inyo, nakaltasan kayo or i-charge namin kayo sa kuryente ng ganito dahil tutulungan namin yung mga tamad na Pilipino. Sa senior citizen walang problema eh. Pero kung pati yung mga 4-piece beneficiaries tutulungan pa namin, utang ina nyo. Anong kalukuhan to? So ito po mga kababayan, hindi po maiintindihan ito ng mga kababayan natin Pilipino na hindi naman ganun karunong sa batas. Kaya ito, paliwanag po ng taga Meralco mismo. Ito. Ayan na. Sa bill po na aking hawak halimbawa dito, ang kanyang bayarin ay 3,143 pesos. Yung lifeline niya, 2 pesos and 14 centavos. Lifeline para po doon sa mga mahihirap na hindi na po nakakabayad, walang kakayahang magbayad ng kuryente, tama? Tama po. Okay. Para po ito ngayon sa mga Okay. 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Ayan. Yung pong JEA All, 7 pesos 94 centavos. Yung FIT All, 68.83 pesos. Okay? Government taxes, 317. Senior citizen, 0.02. Ano po ito? Yun pong senior citizen. Oo. Nasa batas din po yan. Ng senior citizen expanded. Tama? Opo, tama po. Yan. Meaning, kongreso pa din ang nagbigay ng kapangyarihan. Di ba? Tama po. Opo. Bahagi Tama po. ito ng Expanded Senior Citizen Benefit Act. Right, no? Tama po. Okay, that's one. Ito po, no? Distribution Meralco, 432 pesos. Ito po mismo yung napupunta lamang sa Meralco. Tama po. Distribution, supply, and metering charge para po sa mga captive customers. Ayan nga po yun. So kumbaga sa mga kooperatiba, ano po, yung distribution, yun lang din po yun. Yung Leyte Electric Cooperative, yung Aklan, mga ganon. Ano po?
Tama po, tama po. Yan, okay. Systems loss, ano po ito? Yun pong systems loss, ito po yung bayad sa nawawalang kuryente. Oo. Yung ninanakaw. Pwede pong technical losses, pwede din po yung ninanakaw na. Yun po yung tinatawag na non-technical losses. Meaning kasi, pag tumakbo po yung kuryente galing sa planta, dadaan po ng transmission hanggang sa distribution, may systems loss dyan, di ba? Tama po, yun po yung technical monitoring. Yun ang technical. Yung pong nagnanakaw sa barangay nyo, binabayaran din natin yon. Yung ninanakaw nila. Tama po, hanggang po sa cap na itinalaga po ng komisyon. Transmission, ito po yung sa NGCP, 311 pesos. Tama po. Ayan. At yung pinakamalaki, generation. Ito na po yung cost mismo ng kuryente galing sa planta. Tama po. Ayan. Ito ho yung bulto, 1,794. Kaya naging 3,143 ang kanyang bill. So ito nga po ang beauty ng unbundled, no? Nakaisa rito. So, pwede sabihin po natin na kung may reklamo po tayo dito po sa mga FIT-all na ito, JEA-all na ito, Lifeline na ito, dapat dito sa Kongreso. Tama po. Okay. So mga kababayan, yan po ang paliwanag ng taga Meralco. Huwag na natin tapusin. Huwag na natin tapusin yung video kasi gets na rin naman natin Gets na rin naman natin kung ano ang ibig niya sabihin. So ang ibig sabihin daw po dito mga kababayan, ito, ipapakita ko sa inyo itong mga charges na ito. Wait lang, hanapin Kung natin. itutotal po ninyo lahat Wait yan, lang ay 0.2411 per kilowatt hour. Oh. Ayun, i-translate lang po natin kung kunwari 100 kilowatt hours ka, ang babayaran mo po sa lahat na yon ay 24 pesos. So dito naman po sa pag 200 kilowatt hours ka, 48 pesos and so on and so forth. So ganun po yung impact lang po nitong mga babayarin na ito. Okay, so ayan mga kababayan. Yung mga charges na nakikita nyo dyan, hindi po lahat yan napupunta sa Meralco. Meron po mga charges dyan na bumabalik po sa gobyerno. Katulad na lang halimbawa, yung mga naka-highlight po na yan, mga kababayan, senior citizen and all that. So, biruin mo, sa sobrang dami ng consumer ng Meralco, sabihin na natin, yung sinasabi niya kanina, 48 pesos, 28 pesos, sa dami ng kumukonsumo ng kuryente, sa dami ng metro, na gumagana sa buong Pilipinas, i-multiply mo yung 48 pesos na yon sa buwan-buwan. That's billions of pesos, mga kababayan. So, senior citizen, tinutulungan natin dun sa discount nila, at yung mga 4-piece beneficiaries, tinutulungan natin din sila na mapababa or wala na nga sila binabayaran Kasi 100 kilowatt hour, if I'm not mistaken, pagka nakakakonsumo ng 100 kilowatt hour sa isang buwan, if I'm not mistaken, 100 or something like that, zero bill sila. So kahit kumonsumo sila ng kuryente, basta hindi umabot dun sa threshold, libre ang kuryente nila. Which is maganda, no problem. Walang problema, hindi po natin kinu-question yan. Pero bakit sinacharge nyo doon sa mga nagbabayad ng bill ng kuryente? Yun ang problema. So ito yung sinasabi na ninanakawan tayo sa pilitan. Talo pa nito ang hold-upper Kasi ikaw makikipag-agawan ka pa sa hold-upper, sa mga snatcher Dito wala ka na magagawa Dahil niligal. Babayaran mo, nasa bill mo, babayaran mo. Wala kang magagawa. Pag di ka nagbayad, tanggal ang kuryente mo. Ito ngayon ang pagkakaiba dati. Naalala nyo, yung sa Maynilad, yung basta sa tubig, nahuli ni Pangulong Duterte na yung mga charges, katulad na lang halimbawa ng repair o kung ano man na gagawin ng Maynilad, ichina-charge din po sa mga consumers. Nalaman ni Pangulong Duterte, anong ginawa ni Pangulong Duterte? Ipinatigil niya yon at ipinabalik niya yung mga kinulektang pera doon sa mga proyektong na yon ng Maynilad, na ang nagbabayad ay mga consumers din. So kaya, eto, matagal na pong pinag-uusapan ito, itong Meralco na ito, marami po ang nagrereklamo. Akala natin mawawala na lang and all that. So sa akin, walang problema yung senior citizen. Walang problema. Yung sa 4-piece, kung zero kuryente nila. Pero, bakit mo i-charge doon sa nagbabayad ng matino? Hindi naman namin obligasyon yan. Obligasyon yan ng gobyerno. So, bakit nyo ipinapasa ang obligasyon ninyo sa mga Pilipino, sa mga nagkukonsumo ng kuryente na mga Pilipino? So, malayo-malayo, mga kababayan. Si PRRD, pinasosoli yung mga ganito. Ngayon, paldo. Now,
Kung ikaw Pilipino na hindi mo pa rin nagigets itong nangyayari sa bansang ito, aba, hindi na namin kasalanan yan. Ha? Katangahan mo na yan. Kung tinatarantado ka na, tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita. Lahat tayo dito apektado. Ha? Pag wala ng pambili, yung mga middle income earners, wala nang bibili ng mga kwek-kwek nyo sa kalsada. Diba? Wala nang kukuha ng serbisyo sa inyo. Lahat kayo apektado. Dahil, pinapairal natin ang ating pagkabobo. Tinanakawan na tayo, tahimik lang kayo. Ano to? Ha? Di bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Dahil, yun din naman ang gusto ng gobyerno eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ngayon, kung hindi nyo pa nagigets yan, kung pa okay lang sa inyo yan, wala na tayong magagawa dyan. Diba? Sige, makita-kita tayo muli sa susunod nating vlog. And once again, this is Master Jules and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.